So, mga kapatid, sa lugar na ito, sino walang problema? Na si Ruhan lang nagtaas na siya lang po ang walang problema. Yun po ang maganda kasi siya po ay walang problema. Pero nagtataka kayo na siya walang problema. Pero kung ikaw may problema, normal po yun. Hello? Pag ikaw walang problema, magtanong ka na. Magtanong ka na. Amen? Dahil po, alam ng Diyos kung anong kalagayan mo, sitwasyon mo, anong hinaharap mo, because ang Diyos po ay nakakaalam anong bibigay tugon sa iyo. Why? Because Jesus, our God, loves us so much. Kaya nga, God loves you. Sabihin mo nga sa katabi mo, God loves you. Sino po ito? The Father in heaven. Kaya nga po, binigay niya kanyang bugtong na anak para po siya po ang maging tulay, the bridge. Di ba? The bridge na siya po mamagitan sa atin, sa pagkaiwalay natin sa Diyos, bunga ng sa kasalanan. Sino po ito? Church? Dahil kay Jesucristo, tayo po, siya po ay nagbigay tulay para makakilala tayo sa Diyos. Para makita natin ang Diyos sa ating pamumuhay araw-araw. But the problem is, may problema. Ano? Hindi natin binigyan kaunawaan ng kalagahan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, church, ipinapaabot ko sa inyo because of Jesus Christ. We give thanks na may Jesus tayo because siya po yung tulay natin para makalapit tayo sa Ama. For God so loved the world, and again, His only begotten Son, whoever believes in Him will not perish, but that have eternal life. Kaya lang, mga kapatid, marami po hindi talaga pinapatronize si Jesus Christ sa kanilang buhay. That's why we are encouraging everyone here. You need to practice the life na magkaroon ka one-on-one relationship with the Lord. Amen? So, tama bang relasyon natin sa Diyos ngayon? Do you have that personal relationship with the Lord Jesus? Bakit itong binibigay sa akin kaninang umaga? Relationship with the Lord. May relasyon ka na ba? May karelasyon ka ba? So, ang tanong ko, may karelasyon ka ba sa kapanahonang ito? Kung ang karelasyon mo, yung lamang ka, yung asawa, yung boyfriend, or what? Eh, hindi po yan. Dapat po muna maging karelasyon natin si Jesus Christ. Because, ang ating karelasyon sa ating asawa o ka-partner in life, maging maayos. Put Christ in the center of your relationship. Bakit kailangan natin magpasalamat every year? Because we know the Lord Jesus. Amen? We know the Lord in our lives because of that relationship that we have for Jesus. Amen? Kaya huwag na tayong manghina, huwag na tayong manlamig, huwag na tayong manlupaypay, huwag na tayong bumalik pa sa lumang buhay. Because this is a privilege God has given to all of us, na ito po yung, kung tayo po, ano po ba yung mga isang tao na, kumbaga sa ano ay dayuhan lamang, alien. Hello? So, anong kailangan, pag pumunta ka sa isang lugar na kailangan mo yung visa or pasaporte, makakapasok ka kaya sa Amerika kung mayroon ka visa or passport. Mayroon po ba? Of course. Kailangan mo accomplish or comply na magkaroon ka niyan para ma-accept ka sa lugar kung saan ka patungo. Sa Italy man, sa Australia, nahanapan po ng mga visa po yan. Canada. So, sa langit po anong visa natin? Ha? Because Jesus Himself is our bridge na siya po yung pag makalapit, I am the way, the truth, and the life, no one comes into the Father. Ibig sabihin, without relationship with the Lord Jesus, hindi tayo makarating sa Ama sa langit.
Naintindihan niyo po ba? So, kailangan ayusin niyo ng karelasyon niyo sa panlangit na bagay. Kailan niyo huling kinausap si Jesus sa buhay niyo? Kailan po? Be honest. Ikaw na lang makasagot dyan. Kailan ka huling lumapit kay Jesus Christ to let Him know na you love Him? Marunong ka ba magsabi, I love you? Baka sa boyfriend mo lang. O sa asawa mo lang. Kay Jesus, nag-I love you ka na kay Jesus? Kailan yon? Nagintindihan nyo, baka I love you, Lord. Sinong Lord mo? Kasi maraming bagay po, you need to specific Jesus. Yung sinasabi, your acceptance, I'm a sinner. Sabi nga ng kapatid natin anong sabi niya kanina, ay hindi po tayo perfect. Kasi kung si perfecto nga pangalan niya hindi pa rin perfect But then, if you are trying to ask the Lord, Lord, I want to be pure. I want to be holy, perfect in your holy throne, Lord God. Kaya kailangan natin hilingin lagi sa Diyos na magkaroon tayong kaganapan sa ating buhay sa kapanahunan ito. Kaya kung i-claim natin lagi, hindi ako perfect, tao lang ako That's a lot of people saying that always, na tao lang kasi ako, kaya dito pa lang ako sa lupa, kaya ganun ako. Pero ang sabi ng Bible, be holy because my Father in heaven is holy. Be perfect because my Father in heaven is perfect. Kung Father mo siya perfecto, ganap, tinuturuan ka na niya araw-araw, mabuhay, na may kabanalan, nasa iyo na lang yun kung manatili ka pa sa buhay na luma. Kaya if you are a new creation, you know the word already, yun sinasabi, the old has gone, the new has come, you are a new creation. So ibig sabihin mga kapatid, yun pong mithiin natin araw-araw, na hindi magkasala ang ating paningin, ang ating pananalita, ang ating pandinig, ang ating mga puso, kaisipan, doon tayo kasi nagkakasala. Yung assuming ba? Accusing. Hello? Hindi mo pa nasasabi, hindi mo pa, pero isip mo, taliwas doon sa nangyayari. Kaya nagkaroon ka na ng kasalanan because you accuse some people na ako yung pinag-usapan yan. Kasi nga, hindi na sila tumitingin sa akin. Hindi mo para alam, mayroon din sitwasyon na hinaharap yung tao yun. So, doon ka na nagkasala. Hello? Kaya ang pagkakasala po ay, mahirap po ito kung hindi mo bigyan pahalagang salita ng Diyos. Kaya hindi natin pwede i-claim tao lang kasi ako Kailangan ko, ganun po ang makaramihan narinig ko doon sa Amerika. Pastora, hanggang dito ka sa lupa, hindi ka pwede hindi magkasala. Naintindihan niyo po? Ganun po ang claim ng marami. So, pag sa langit ka na laging magiganap, paano kung hindi ka makapasok sa langit kasi hindi ka ganap? Hindi, sakda lang yung buhay. Hindi ka talaga makapasok sa langit. Sa langit na daw na maging perfect. So, parang mali yung kanyang kaisipan. Mga pastor pa to. So, anong ituturo mo? Kaya encourage you to search your heart daily. Kaya kailangan ka magkaroon ng heart check-up. Sino po nagpapa-heart check-up dito? For the past few days, ramdam ko yung heart palpitation because of the stress, siguro pagod din. Sa edad pala, hindi na pala pwedeng lahat-lahat. Para kang Wonder Woman. Ay, hindi na niyo po? Kaya nagpapalpitate, pag-akyat ko sa hagdan patas, nananakbo Akala ko bata pa ako. Nakalimutan ko. Nasa senior citizen ka na pala. So yung lakas ng sabi ko, Lord, kung kunin mo na ako. Okay lang po, Lord. Pero marami pa akong pangarap na magawa sa maraming tao na patuloy sila ma-lead sa tamang buhay. Panginoon, kung gusto mo na, at least wala no more pain, no more tears. But still, I want to stay long because of our brothers and sisters na kailangan may magtuturo pa. Naintindihan niyo po? So, yun po yun. Hindi pwede na, sino yung tawag dito? Wonder Woman. Yun po yun. Kasi, tayo, Lord, this is your temple. Ito, templo mo ito, Panginoon. Inaamin ko nagkasala ako kasi hindi ko binigyan pahinga. Naintindihan niyo? Hindi nyo bigyan ng bigyan din ng kunting pahinga. Magpahinga ka muna. Hindi ka galaw ng galaw, takbo ng takbo, wala kang tulog, wala kang
Yun po ang isang bagay na minsan sisihin pa natin ng Diyos sa ating mga gawa. Amen? Kaya nga ang trabaho ng mga nanay, naintindihan ko kayo. Hello, mga mother? Salamat sa Diyos na rito kayo ngayon. Nag-break kayo? Ano yun? Na wala kayo sa labahan. Naintindihan nyo? Kasi ang trabaho ng nanay, walang patid yan. Walang hinto yan. Amen? Lalo na yung mga inang abalang-abala. Hello? Pero sabi nga kanina, pag pinagkaabalahan, wag bigyan pahalaga. Kasi hindi mo alam, anytime, any moment, death, nakuha nyo yung kamatayan, or babalik na ang Lord. May narinig nga ako ng kwento Umuwi ng Pinas. Hello? Kasi magpapakasal. Nagpakasal nga. Sinamang bungangkan. Naintindihan nyo? Galing po ng Middle East. So ngayon, ito kwento ko lang sa inyo to ha. May kwenta to kasi, you need to also to realize, nga, no one knows our life. So tuwang-tuwa, sinama ng angkan ng lalaki sa Pilipinas para magdiwang ng kanilang kasal. Ngayon dahil nais nila enjoy ang Pilipinas, nauna si lalaki because of the work. Hello? Naiwan yung bride, naiwan yung pamilya ng lalaki. Pagdating niya doon, natigok si lalaki. Hindi na pumapasok sa work, kaya doon alarma, bakit hindi? Pinuntahan sa kanyang lugar kung saan man tahanan niya, kung saan man siyang apartment. Doon nakita patay na pala. Pero pamilya nag-i-enjoy pa sana dito ng Pilipinas. Hello? Church! Nakita niyo po? Nag-i-enjoy pang asawa dito, nakakakasalan. Hindi pa bumalik. Naunang lalaki because of the work. Dito, bago lang itong nangyari. So nakita niyo pong sitwasyon, think it over. Na may mga bagay na pinalagahan natin, enjoy natin, kasal natin ngayon balik na ako kasi kailangan ko i-work. Nauna siya. Nauna siya namatay. Maintindihan niyo po, hindi tayo natutuwa, but then, reminder, hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi natin mahawak ang buhay natin. Kaya you need to talk to God. Kailangan natin kausapin ng Diyos. Kaya nga sinabi ko, bakit ito ang solusyon ng lahat ng bagay, problema o sitwasyon natin sa buhay, ay si Jesus Christ lamang. No one else. Amen? Kaya siya ang only solution na matugon yung iyong pangulila, ang iyong pagkalungkutan, ang iyong kawalan. Dahil siya mediator po siya sa Ama sa Langit. Ano ba ngayon ang pinapalagahan natin? So yung kwento na yan, narinig nyo? Totoo yan, hindi yan kwentong barbero. So, nabalo agad si Inday. Bakit ko tinawag Inday? Taga Pilipinas Usually, pag sa Iloilo ka, Bacolod, tawag namin sa babae Inday, Nining. Hello? Yun po yun. Sa lalaki naman, si Tutoy, si Utoy. Mga ganon, pag doon sa probinsya. Di ba? Kaya ni-remind ko lang kayo para makaingiti naman kayo. Huwag masyadong dibdibin ang mga kwento na yun. Pero that's the truth. Amen? Na nag-enjoy sila ng selebrasyon. Pero yun ang palahuling niyang kagaya sa ating never. Naintindihan niyo po? Nakita pa natin siya, lagi lang nakaupo dyan. Sa kalsada, nakaupo lang dyan, nadaanan natin. Na isang malaking bagay, isang nalulungkot ako kasi kung hindi natin siya nakausap, nadala sa Panginoon, umuwi lang siya para iusin ang problema ng kanyang pamilya. Hindi na nakabalik ngayon. Hello? Sinundan pa siya ng kanyang mga mahal sa buhay doon. Kasi nga, ililibing na lang doon. Nakuha niyo po? Truth po yan. Hindi kwentong walang kwenta yan. Hindi niya alam. Pag uwi niya, huli na. Nandun na. Doon na siya. Dito, kapitbahay lang natin dito. Alam niyo yan. Naintindihan niyo po? Kaya pag may nakita kayo, pwede pang makausap. Pwede pa siyang mapagtsikahan. Kausapin natin. Approach them. Why? Because they need Jesus in their lives. Pag namatayan na walang kaunawaan patungkol sa Diyos at walang tunay na relasyon sa Diyos, wala talalangoy talaga yung sa dagat-dagatang apoy. Masakit, ano? Paano mo nalaman, Pastora? Because of the Word of God. The Word of God Himself is God, is trying to reach out people to come back to God. Because all of us are sinners.
nang nagbalik loob na tayo sa Diyos because of Jesus Christ, you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Praise the Lord. Give thanks to the Lord kasi nakilala natin ang Diyos. And yun na may paraan pa para tayo makapasok lahat sa kaharian ng Diyos. Amen? So, bakit tayo nagkakasala? Because of the situation. But the only solution of the situation that you have is Jesus Christ. Naintindihan niyo po mga kapatid. Habang kayo may pandinig pa, hindi pa kayo bingi, makinig na at sumugon-sumunod, hindi baliwalain. Kasi yung nagbakasyon ka lang, hindi ka na pala makabalik. Naintindihan nyo? Hindi naman sinabi kasi ni pastor sa amin yun eh. Hindi na sinabi ni pastora. Ng mga Kristiyano ko no. Hello? Kasi your accountability is your never itself. Naintindihan niyo po? Ako yung mga neighbor ko, ng early years ko sa Lord, talagang kumakatok ko bahay-bahay. Ngayon na lang na medyo hindi na, kasi alam naman nila kung sino ako eh. Sinasaran pa nga ako ng pinto. But, I praise God kasi pag nakita nila ako, nandun yung recognition pa rin. Pastora, nandun po yung pag-ibig. Amen? But then because of their belief, traditional belief, because of their faith, to that religion, tradition, yun po nagbigay hiwalay sa Diyos. Ano bang giyera ngayon sa Israel, sa Gaza? Anong pinagawa nila? Naintindihan niyo po, reliyon pa rin. Because of their beliefs. Even Jesus, doon na siya sa bansang yon, hindi siya ino-honor. Kaya magulo. So gusto niyo ba magulo ang buhay niyo na wala Diyos sa buhay mo na totoo? Sino na nakaranas ng kaayusan dito at kapayapaan mula nakilala si Jesus? Amen? Paano yung hindi pa nagsumunod, tumugon, naging totoo? Kaya mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa Diyos sa oras na ito. Dahil nakarinig na kayo ng Ebanghelyo. At hindi nyo na i-question ang Diyos. Hindi ko narinig kasing salita mo eh. Wala akong alam pang tungkol sa salita mo eh. Pero praise the Lord. Thank to the Lord your God because God reached you out. Inabot ka na ng Diyos sa paraan para maabot ka. All you need to do is to reply, answer His call. Amen? Ang nangyari lang po kasi, hindi natin talaga naunawaan na mahalaga ka sa Diyos. Hindi ang binigay si Jesus bilang bugtong niyang anak kung hindi ka mahalaga. Kaya hindi mo na masisi ang Diyos kung ikaw po ay lumangoy na sa dagat-dagatang apoy. Wala pong purgatorio mga kapatid. Saan sa Bible may purgatorio? Panlilin lang yan ng kasinungalingan ng maling katuruan. Kaya once you know the Jesus, kahit pagod ka, kausapin mo siya. Kahit mahirap ang sitwasyon mo, kausapin mo siya. The only way na makalaya ka dyan, iyon ang solusyon na maibigay ng Diyos sa buhay mo. So, sige nga, basahin natin ang Filipos 2, 7-8. Sige po, yun po yung sinasabi dito na we need to humble ourselves to God para mapatawad po tayo. Amen? Sige po, tingnan natin kung ayun nga po ang ibig sabihin. Philippians, chapter 2, verse 7. Thank you, Lord God. 27. 7-8. 2:7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Sino to? Tingnan niyo po, si Jesus, ang deity niya as a son of God, divinity niya, Diyos siya, pero nagkatawang tao siya, bumaba sa lupa para patutuhanan na walang imposible at walang mahirap pag sumunod ka sa Diyos na hindi ka maging ganap sakdal na buhay. Si Jesus is the living example how He followed the Father's instruction. Although He is God, dahil anak siya ng Diyos, sabi dito, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. During the time, Jesus also
Sige, tuloy mo po. Mayroon siyang gutom, mayroon siya kalungkutan, mayroon po siyang pagpapagal na pinapawisan. Hello? So sabi po sa 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba? Kaya siya naging ganap sakdal. Ang buhay niya, wala siya kapintasan, naging perfecto at ganap ang buhay niya because sumunod siya sa Ama sa Langit, because of His love. Pero Diyos siya, nagkatawang anyong tao siya, para ipakita na kaya rin ng tao, maging ganap sakdal ang pamumuhay, kung may pagtugon, pagsunod sa sinabi ng Diyos. Hello? Nabasa ba natin, church? Nagkatawang tao siya para ipakita sa bawat isa sa atin na ang ating kaisipan, paangkin natin ito sa Diyos. Ang ating puso, magkaroon lagi itong kababaang loob. Pagpakumbaba, naintindihan niyo po, siya ay naging masunurin sa kanino? Sa Diyos, bilang ama. Anak po siya ng Diyos. Hanggang sa kamatayan na maging kamatayan sa krus. Nakita niyo ba mga kapatid? Although He is the Son of God, but because of His obedience, so obey and follow the instruction, sumunod siya, kaya rin natin maging ganap sakdal ang ating mga pamumuhay. Mahirap, pastor eh. Kasi mahirap lang kami. That's why, yung poverty, yung kahirapan po, hindi ka naging mahirap kung nagising ka na kilala mo na ang Diyos sa buhay mo. Poverty means kahirapan. Why? Wala kang Diyos eh. Yung magulang natin noon, ang sinamba po yung mga ukit ng tao rin. Yung paniniwala po yung nagisnan din ng ating mga ninuno, lalo mga praile, mga Kastila, na nagdala po ng krus eh. Alam niyo ba yung kwento ni Magellan at saka mga ganon? Sila po yung nagdala ng krus para ngayon tinawag na Diyos na po yun. Kaya ang tao, okay lang, magsimba paglinggo, magrosaryo, magdobena, walang galang to eh. Walang respeto itong pusang to eh. Oh. Dumaan pa sa harapan ko. So nakita niyo po mga kapatid na ang kapangyarihan in Jesus' name, ang kapangyarihan po ng Diyos sa buhay natin, mangyari lamang kung sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Kung tumugon tayo sa kanyang kalooban, ang only solution is to obey and follow the Lord your God. Kaya, kailan ba pinanganak si Jesus? Sige. Basa muna tayo. Madali lang to. In Luke chapter 2, sige po. Verse 1. Kasi nakakapanahon ngayon eh. Para ang istorya na kasi ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, nakita niyo po na pinanganak siya, kaya marami nga nagsiselebrate sa sabsaban po siya pinanganak. Amen po ba? Nang mga panahon iyon, ang emperador ng Roma, na si Augustus ay gumawa ng kautusan. Ito po mga batas ng panahon nila po ito, na dapat magpatala o magparehistro sa ating language. Magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Saan po ito? Sa lugar ng? Oh, okay. Sige, tuloy. Ito ang kauna-unahang sensus na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. So, magulo doon dahil po, tingnan niyo yung kanilang faith. Sige po, Kuya Luis. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. So, kailangan talagang register ng mga mamamayan sa kanilang lugar. Iyon po ang batas na atas ng kanilang gobernador. Amen? Dito ba may census din tayo? Sa kapanahon ng ito. Nalista po ba kayo na dito kayo taga-LA kayo? Amen? Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Tuloy? Sige po. Mula sa Nazaret, nasakop ng Galilea, kaya magulo talaga ngayon ng Israel, pero tingnan mo, kasi nakatala din po yan eh. Pumunta si Jose sa Bethlehem, nasakop ng Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. Sino ang nagmula sa angkan ni David?
Mula sa Nazaret na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea sa bayang sinilangan ni Haring David dahil nagmula siya sa angkan ni David. Sige po, tuloy. Kasama niya sa pagpalista ang magiging asawa niya sino? So, sinong nanay ni Jesus? So, kilala nyo na ngayon. Hindi Maria na kapitbahay nyo, ha? Na noon ay malapit ng manganak. Sige, tuloy. Tuloy lang po. At habang naroon sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Para alam niyo kung sino si Jesus, alam niyo paano siya pinanganak, ano siya nabuhay, paano po ang ating Panginoon Kristo nabuhay mula pagkabata. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, sinilang niya ang panganay niya na isang lalaki, binalot niya ng lampin. So naranasan din ni Jesus yung tinatawag na, ngayon, kayo nga, social kayo kasi diaper. Nung panahon ni Jesus ay, binalot siya ng lampin ang sanggol at hiniga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. So, saan pinanganak si Jesus? Ano ba ang sabsaban? Sabsaban means, doon po ang mga hayop. Kayo ba pinanganak doon sa sabsaban? Sino na panganak dito sa sabsaban? Mas mataas na naman yung inyong kwalidad sa buhay kumpara sa ating Diyos, na makapangyarihang Diyos, na anak ng Diyos, na doon lang siya pinanganak sa sabsaban. So yung buhay niya, mga kapatid, kumpara sa buhay niyo na napa-hospital ka pa, nagbayad ka pa, doon lang siya sa mga lugar kung saan ang hayop ay kasama niya. Di po ba? Yun po si Jesus Christ. Sige, tuloy tayo para alam niyo ang background ng ating Panginoon si Kristo. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. So during that time, may mga pastol ng tupa. So, tuloy po, brother. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila at nakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. So nakita niyo na mayroong anghel na kaagad ng oras na yon dahil alam ng anghel kung sino yung pinanganak. Amen. Alam niya kung sino nakatagdang panganak na mayroong ningning at liwanag nakakasilaw, sabi po dito. So mayroon po takot. Sino itong pinanganak na ito? Dito lang sa sabsaban. But then, bakit may nakakaibang bagay? Tuloy po natin. Sige po. Bakit natin pinag-aralan ngayon? Dahil yun pong sineselebran ng tao ngayon for tomorrow. Yung pinakapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero sinabi sa kanila ng ngayon, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So noon pala nadeklara na at sinabi na ng anghel na mensahero ng Diyos na may kagalakan dahil po pinanganak na. Hallelujah! Ang mabuting ebanghelyo magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Bakit alam ng anghel na magbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao? Why? Yun. Sige po, tuloy natin. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas. Do you hear that? Ang Kristo na siyang Panginoon. Wow! My brothers and sisters, nung pinanganak si Jesus, alam na this. Hello! Na siya po ay tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Have you noticed, church? Alam nyo na ba yan? Na pinanganak siya ng tagapagligtas. Bakit hindi siya niyakap ng tao? O pinalagahan o minahal? Na siya po pinanganak para magligtas ng buong sanlibutan. Why? Dahil wala pong awareness ang marami, hindi naturuan at hindi nababasa ang ebanghelyo ng Diyos. Wala po tayong nababasa. Wala po tayong hindi nagpaabot sa atin during our early years na hindi pa natin kilala ang Diyos. Na siya po pinanganak sa sabsaban, ngunit diniklara po siya, sinabi ng anghel, magalak kayo dahil siya pong tagapagligtas ng buong sanlibutan. Amen? Sige, tuloy po natin.
Para alam nyo yung, pag may nagtanong sa inyo, kilala mo ba si Jesus Christ? Because ang Lucas po, Book of Luke, buhay po yan ng ating Panginoon. Kaya magbasa kayo ng Lucas, alam niyo kung paano siya nagmula, simula ang angkan niya. Amen? Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Diba? Isipin mo na lang, Diyos ito. Bakit naranasan niya yung sitwasyong yan? Para ipakita sa atin lahat, sa buong sanlibutan, na bilang tao, naranasan niya rin yung kahirapan. May naranasan niya rin yung pait ng buhay. Kaya tingnan niyo, mabuting Diyos siya dahil nakita niya the only solution na si Jesus lamang because kumbaga sa bago mangyari sa inyong kawalan, kahirapan o karamdaman, si Jesus lahat po nabata niya na para sa atin. He is the living example. How? He obey and follow. Mahirap kasi pumasok dyan eh. Bakit? Marami pong bawal. Anong bawal? Sinabi ng Diyos, magbago ka. Huwag ka na magkasala, huwag ka na magnakaw, huwag ka pangalunya, huwag ka na ano pa? Huwag ka nang kumupit, huwag ka nang maglasing, huwag ka na, mga vices na makakasira ng templo ng Diyos. Bakit pag uminom ka ng alak, magagaling ka, maging macho ka, maging gwapo ka? Di po ba? Akala ng tao, pag uminom lasinggero na siya, gwapo siya o siraulo siya. Hello? Yun po hindi naunawaan nila na pag ikaw nanigarilyo, ginagawa ka ng demonyo sa impyerno na puppet. Pag nagsinghot ka ba ng usok, gwapo ka? Maganda ka ba? Or lumakas ka, masigla ka ba, wala ka ng karamdaman? Hindi ba pinapasigarilyo ka na para masira ang templo ng Diyos? Ano nang sulat doon sa labas ng sigarilyo? Dangerous to your health, can cause cancer. Bakit marami pa rin? Nakita niyo kamangmangan? Nakita niyo walang kaunawaan? Dahil puppet na sila ng gawa ng kadiliman. Bakit ko sinabi yan? Naranasan ko rin yan. Bakit? Parang akala mo, galing-galing mo. Di ba? Galing din ako sa ganyang buhay. Buti na lang pinalaya tayo ng Diyos dyan. Naintindihan niyo? Buti na lang naunawaan mong salita ng Diyos. Your body is a temple of the living God. Whoever destroy my temple, I will destroy. Wala tayong alam. Nakala natin social ka lang, naging social climber ka lang. Naintindihan mo, trending kasi, mga kaklase ko kasi, tikman ko lang daw, masarap. Pag kala mo, yayamanin ka na. Naintindihan, no? Iyon po ang panlilinlang ng kasinungalingan ng kaaway sa ating mga buhay. Sisirain ang templo ng Diyos. So, hiwalay ka na ngayon sa Diyos. Ngayon, nagbigay solusyon ng Diyos sa pamagitan ni Jesus na makalaya ka dyan kung ikaw tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay na Panginoon o tagapagligtas. Kaya may problema dyan, di makalaya sa isang bagay. Tulad ng Pastor, hindi ako makalaya eh. Mahilig ako sa pita ng laman eh. Hello? Hindi ko maiwasan, Pastora, yung magbasa ng porno magazine at saka sa website eh. Yun, panlilin lang ng kaaway yun. Hindi ka talaga, pwede po ba kayo tumahimik dyan, makinig kayo? Tapos, yun po yun. May mga bagay, May mga bagay na hindi natin minsan naunawa, nakala natin tama ang ating mga ginagawa. Sisihin natin ng Diyos kung ikaw po nagkasakit ka sa baga. Hello? Kung ikaw po ay wala na ang baga. Naintindihan niyo po, church? Mahal tayo ng Diyos kasi may paalala. But then, sisihin pa natin ng Diyos bakit ako nagkaroon ng telebisyon. Hello? Yun po mga bagay na minsan, babalik natin pagsisihan natin ang nagbigay buhay, pero ito nag-alok ng kaligtasan, pero hindi natin tinugon at bigyan palaga. Kaya ang only solution is only Jesus Christ. Sabi tuloy tayo magbasa, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Sino siya? Nakikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So buti nga kayo sa ospital or kumadro na pero sa bahay nyo. Sige, tuloy. Pagkatapos nagsalita ang anghel, biglang nagpakita napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila,
Purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Tingnan mo kaagad, nag-appear ang mga libo-libong anghel, ang maraming anghel upang purihin ang Diyos. Dahil sinabi magkaroon ng kagalakan ng sanlibutan because of the Lord our God, Jesus Christ, as the Son of God, na magkaroon siya ng tagapagligtas ng mundong ibabaw na ito. Yun our Lord and Savior. Amen? Hallelujah. So, nang mag-alis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Tuloy po, sige po. Para alam niyo kung sino si Jesus na inyong Diyos. Kaya magmadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Bakit lagi na inuulit-ulit sabsaban? Para to let you know, people of God, the humility and humbleness of our Lord and Savior, simula pa narikita na siya po ay binaliwala niya ang pagkaanak ng Diyos during that time to let people know na ang humbleness at humility sa Panginoon natin. Amen? Hallelujah. At sinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Noon pa man pinakilala na ng mga anghel si Jesus Christ. Kaya, kayo ba kilala nyo na siya ng lubos? Hello? Nagtaka ang lahat na nakarinig na sinabi ng mga pastol. Pero iningatan ito ni Maria sa kaya niyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Again, si Maria po ay ina ng ating Panginoong Jesucristo. Tao po ba siya? Ha? So siya po ba ay nagtalik ba sila ni Jose? Hello? Ano mayroon dyan? Nagtalik sila ba ni Jose bago nabuntis si Maria? Bakit siya nitanawag na Virgin Mary? Dahil nabuntis siya na hindi siya nagalaw ni Jose. Jesus Christ conceived by who? The Holy Spirit. So hindi nabuntis si Maria na virgin, na natili siyang virgin. So nagulat na lang si Jose, nakita niya buntis na hindi yan naman nagalaw. Why? Because of the power of God, na dahil sa Diyos na magkaroon ng buhay, ang sinapupunan ni Maria na yung tagapagligtas natin. Amen? Pero hindi na siya nanatiling virgin nang pinanganak niya na si Jesus. Dahil may mga kapatid na si Jesus kay Jose. Doon na sila isang dibdib. Naintindihan niyo? Kasi minsan, ang ating dinasalan si Maria, Mama Mary, ligtas mo po. Hindi. Si Maria, ginamit po siya na, kaya nga, Aba Maria, Blessed Virgin Mary, ginamit siya ng Ama upang mag-conceive ng tagapagligtas ng sanlibutan, kaya nagkaroon din siyang asawa at mga anak. Hello? Pero ang turo sa maling katuruan, tinataas si Maria, yun pong dinadasalan kasi yun daw ang mediator. Hindi naman siya nagpapako. Ang sabi ng Biblia, the way, the truth, and the life is only Jesus Christ. But Maria is there because ginamit siya, Blessed Mary, mapalad na babae dahil siya ginamit para magsilang ng sanggol na tagapagligtas ng sanlibutan. Excuse me. So nakita niyo, church, na hindi po na siya natiling virgin. Kaya hanggang ngayon, pag nagdasal sila kay Virgin Mary, mali po. Dahil po siya kinasihan lamang ng Espiritu ng Diyos para siya gamitin, mapalad sa lahat na mapalad dahil sa libu-libong babae sa lugar nila sa Palestinian, siya pong nagsilang kay Jesus. Amen? So, pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat na ito. Sige po, tuloy po, brother. Kalabitin. Ayan na. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayun nga sinabi ng anghel. So naniwala sila na ang Diyos po natin na sinilang ay tagapagligtas ng sanlibutan. Sige, tuloy. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya pinaglilihi. Pinaglilihi pa lang may pangalan na. Amen?
So, dumating ang araw ng paghandog sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem, ayon sa kautusan ni Moises, patungkol sa mga babaeng nanganak, upang maituring silang malinis, dinala rin nilang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. So, yun pong batas nila. The firstborn ay ino-offer lalo na lalaki. Amen! Yun po ang ating practice na didedicate natin ang mga baby, hindi binibinyaga na buhusan ng tubig. Dahil na-adapt natin ang Jesucristo, si Jesus Christ, siya po yung dapat na tinusuray inahandog. Kaya dinala nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. So yung ginagawa nating practice, to dedicate the child, tayo mag-dedicate sa Diyos sa ating sanggol. Hindi na sinabi na buhusan ng pare kag ilublob. Wala po sa Bible yan. Yun maling practice. Kaya marami na linlang, marami kasinungalingan, marami pong naliligaw. Hanapin niyo sa Bible, mga kapatid. Ito history na po ng Diyos natin. Sige, patuloy. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangan ihandog sa Panginoon. Yun po kanilang kautusan. Sige, tuloy. Binibigyan ko lang kayo ng background para makilala niyo pa si Jesus Christ, kung kilala niyo talaga siya sa buhay niyo. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon, isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapate. Biro mo ng panahon na yon. Offer yung hayop, ino-offer. But when Jesus came, siya na nagmi-minister. Siya na po yung nagtuturo. Wala nang offer-offer ng mga ganyang handog. Hello? Dahil ang in-offer niya mismo siya himself. Hello? To redeem all of us. Para tayo maligtas, para po tayo makalaya sa pagkaalipin ng anumang uring buhay o kasalanan. Kaya ang kahirapan po, simula na ang iyong hinundo, nagandog na kung anumang bagay sa gawa ng tao, nagsimula na yung kahirapan ng buhay. Amen? Or talagang pinaranas ng kapait na buhay para magbalik loob sa Diyos. Amen. So, sige po. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ng Simeon, matuwid siya at may takot sa Diyos. At sumasa kanya ang banal na espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magligtas sa Israel. Yun, si Simeon. Inaantay niya talaga na pag pinanganak na yung makilala niya na, kahit mamatay na daw siya. Sige, tuloy. Nandiyan pong kwento niyan eh. Ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya makikita ang haring pinangako ng Panginoon. So, nang araw na yon, sa patnubay ng banal na espiritu, ay pumunta siya sa templo. At nang dalhin doon Nina, Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon, ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. So, sige, yun na yun. Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, maaari niyo na akong kunin na iyong lingkod dahil natupad na ang pangako niyo sa akin, mamamatay na ako ng mapayapa. So, balik natin kanina. Sige pa, balik pa. Doon sa 27. Ayan. Sige, sa 28, ano po? Pinayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay. Are you following me? Hindi siya mamatay hanggang hindi niya makita ang haring pinangako ng Panginoon. Sino to? Si Simeon na matuwid? Amen? Banal, sakdalang buhay niya rin sa harapan ng Diyos. Kaya nakita ang haring pinangako ng Panginoon. Sige, tuloy. Balik sa 27. Nang araw na iyon, ang patnubay ng banal na espiritu ay pumunta siya sa templo at nang dalhin doon ni Maria at si Jesus upang ihandog sa Panginoon. Ayun sa utusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kaya nangyari po ba? Tuloy natin. Sige, 28. Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos. 29. Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod dahil natupad ng pangako niyo sa akin, mamamatay na ako ng mapayapa. So nakita niyo po, ready na siya na kunin na rin ang buhay niya because yun po ang sinabi, hindi pwede ako mamatay hanggang hindi ko makita yung sanggol na tagapagligtas. Nangyari po ba? Nakita niya ba? Kinalong niya pa. Amen po ba? Sige tuloy. 30, mayroon po ba?
Dahil nakita na ang sarili kong mga mata ang tagapagligtas. Kayo po ba, kilala nyo ng tagapagligtas nyo? Nakilala nyo na ba siya? Saan po siya pinanganak? Saang lugar yun? Oh, perfect na kayo ha? So ano bang kautusan ng Diyos? Sumunod kayo sa Kanya, mahalin mo siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun lang naman simple. Mahal mo na ba ang Diyos? Higit pa sa buhay mo, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong mga tinatangkilik na mga bagay. Mahal mo ba ang Diyos? Totoo ka na ba sa Diyos? At minahal mo na ba yung kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Amen. Yun po yung mga kapatid, yun lang hinihingi ni Jesus. Because He Himself, although He is God, He is the Son of God. Pero nagpakumbaba siya, nagpahinuod siya, that humility, that humbleness Himself, pinakita na pinanganak siya, Diyos nga siya, pero sa sabsaban siya nanatili during that time. Amen? Kayo, nagbayad pa kayo ng cesarean ng magkano? 100,000 na ba yung cesarean ngayon sa mga private hospital? No. Si Jesus sa sabsaban, okay na siya. To remind you, kung wala ka, huwag kang magmalaki. Humble yourself. Kung ano lang basta maayos. Hindi mo pa kaya ngayon, gagawa ka ng paraan para lang ikaw mapuno na lumubog sa kautangan. Hello? Lahat gagawin natin para magkaroon ka ng bagay. Kaya nangyari ngayon, nabaon ka na. Tiis muna. Magtiis because one day when you wake up, hindi mo alam saan galing yung pagpapalat biyaya na walang sukat. Following the Lord your God. Amen, church. Kaya dito sa church na ito, huwag tayo sumuko. Dahil mahal ka ng Diyos. Kilala mo na si Jesus. Patuloy lang. Hallelujah. May pangako siya sa buhay mo. May pangako siya sa buhay niyo. May pangako siya sa atin lahat. Kaya hindi pwede kang magpatumpik-tumpik sa kapanahon ng ito. Prepare for His coming. Prepare for His comeback. Prepare for the Lord your God because God is coming with you. Coming soon with us. Hallelujah. Bakit tayo magpakahirap pa dito? Pagpatitiis. Kaya salamat sa buhay niyo mga kapatid. Sabi nga ng ating kapatid kanina, AJ, kalakasan kayo namin. Naintindihan nung pag nakita kayo. Yun din ang puso ko. Pagod ako, may naganagawa ako, mayroon pa ako priority. But then, sabi ko, hindi pwede, yung mga kapatid sa church, hindi pwede. Diyan na lang muna, saka na lang kayo. Naintindihan niyo po ba? Sana ganun din ang ating puso dito. So I thank the Lord sa mga elders natin, nagpapagal. Tama, busy sila sa kusina. Pero hindi dapat tuwing linggo na sa kusina kayo, ha? Nakaupo kayo dyan dapat. So, pagdating mo dito, 3:00 nandiyan na pala, madaling araw para lulutuan kayo. Walang bayad yan, church. Sama nyo lang sila sa prayer. Sama nyo sa kalakasan, mabigyan sila. Pagpalain sila, bigyan sila ganap, sakdal na buhay. Yun lang hiningi ng mga elders natin. Sa mga young people, salamat sa inyo na nagmamature na kayo kasi pwede na kayo pabayaan. Hello? Makagawa kayo, makadesisyon kayo. Dahil alam ko nagagawa na rin kayo ng Diyos. Nagawa na ba kayo ng Diyos? Mayroon ba kayong laya ngayon? Mababuti bang resulta? Sumunod lang kung anong instruction, then makita niyo yung tagumpay. Kasi yun po proseso ng Diyos para ikaw ba karapat-dapat ka na pagtiwalaan? Ikaw ba marunong mag-decision making na may katuwiran? Ikaw boy na may banal na takot sa Diyos, hindi ka nagagawa ng kasamaan dahil alam mo kung kanino ka naglingkod, hindi sa tao, but then you are serving the Lord, the most high God. Kaya napansin niyo, hindi ako nakikialam. Kasi alam ko na kung ako binigyan ng dunong ng Diyos, ng lakas ng Diyos, ng kaunawaan ng Diyos, kayo rin bibigyan din. Dahil lahat po tayo pareho pa yung tinawag ng Diyos. Amen! Hallelujah! Do you love Jesus in your life? Do you know Jesus in your life? Bakit po siya nagpapakita ng kababaang loob para din sundin natin ang kanyang buhay? Amen? Mahal niyo ang Diyos. Mahal niyo yung kapwa. Kaya salamat sa nagdala ng kaluluwa sa araw na ito. Dahil mahal niya ang kapwa niya. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Kaya 2024, hindi kayo mangako sa akin. Mangako kayo sa Diyos na mag-abot kayo ng kaluluwa para sila din maligtas. Amen. Para sila rin mapagpapala ang buhay nila spiritual.
Yun lang yung hiningi ko na kayo magamit ng Diyos. Hindi man kayo nasa palpito. Pero kagamit-gamit ang buhay nyo. Kasi kung gusto nyo sa palpito, ibigay ko rin ang pulpito sa inyo. Pero pakita nyo muna sa akin, tagasunod kayo ni Kristo. Amen? Nakita ko na nagawa ka na ng Diyos. Wala ka ng pagmalaki o pagyayabang. Wala ka ng, hello, hindi ka mareklamo. Hindi na ba tayo mareklamo? Young people, may patutuo ka na ba sa buhay? Mayroon ka na ba pakita na ikaw ay anak ng Diyos? Totoo ka na ba? Amen? May ngiti na ba sa mukha mo? Kahit pagalitan ka. Ito ang nanay-tatay natin, walang ibang mitiin yan. Mapabuting anak. Hello? Kaya wag niyo awayin nanay niyo. May anak pala ako dyan sa labas sa matingin. Wag niyo awayin nung nanay niyo, tatay niyo, mahalin niyo sila. Dahil po, pangako ng Diyos, if you honor your mother and your father, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Ganun din po sa church. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Pag ino-honor yung nanay niyo sa church, hindi kayo pagpalain ng Diyos. Kasi sumunod na kayo sa utusan. Amen? Gutom na ba kayo? Ang bilis. 11:30, ang daming pagkain kahit hanggang walang problema kasi yung pagkain bumabaha. Amen? Kaya, mga kapatid ko, gusto ko basahin lahat Pero sapat na. Sapat na po. Naintindihan niyo si Jesus, the symbol of humility and humbleness in His life. Na lumaki siya na may pagsunod. Lumaki siya na may paggalang sa Ama. Lumaki siya na yung kabutihan at kabaitan bilang anak ng Diyos. Hindi siya nagmalaki. Amen? Lumago na ba tayo? Baka katawan lang. Di ba ba? Kaya lumago tayo spiritual. Amen? Lumaki ka na ba? Hindi tiyan, hindi tiyan. Lumaki po ang ating puso sa pag-ibig sa Diyos. Amen? Glory to God. Kaya alam ko na kayo po ay madaling maturuan, madali kayong mahubog kung kayo po may pagsuko sa Diyos. Hindi ako makapagbago sa inyo, but the Word of God itself, which is Himself, which is God, can change and transform you for His glory alone. Amen? Kung maganda ka ngayon, na dilag, o gwapo ka ngayon, mas gagwapo ka pa kung kilala mo na si Jesus sa buhay mo. Amen? At magulat ng mga tao sa paligid mo, magniningning ka. Hello? Dahil ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay na. Amen? Kaya salamat sa Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Kaya we are gathered in the name of the Lord Jesus. In His name, we give thanks to the Lord. Kaya yung pamaskong handog na yan, yung pamasko na pamimigay, bahagi na lang ng puso natin yan kung sino ating bibigyan. Araw-araw, kung mayroon kayo abot, bigyan mo. Hindi lang antayin mo pa December 25. Puti na pala mata nung... Naintindihan niyo po? Hindi na po tayo sa kaugalian, tradisyon. You need to share what you have to other people because the Word of God is the two greatest commandment. Malin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. At ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen! Are you there? Do you hear the Word? Apply it in your life. Put it in application so that you will become glorious ang pamumuhay mo. Kaya iba sa inyo darating sa 2024, na tumugon, sumunod na sa Diyos, makita mo makamangang kang manghang gawa sa buhay mo na hindi mo mapaliwanag. Amen. Do you accept that? Do you believe? Do you believe in Jesus? Amen. So the Lord will bless you more. More, more, more. Amen. Hallelujah!